Yung issue kasi dito ng XRM na ito mga idol, um, nag, nag, naglulugaring pag-start. Yun, so nag-i-start daw siya dire-diretso. Ayan, so ang nangyari, tinanggal na lang yung battery para hindi mag-drain. At kung ano pa yung mga naapektuhan dito, nung tuloy-tuloy po na pag-start. Kasi pag ganun po, tuloy-tuloy na pag-start, kahit patay po dito sa kanyang susi, talagang maapektuhan yung battery. So check muna natin yung condition ng kanyang battery. So ito kasi, yung linya nito sa starter lang talaga, no? Sa starter. At magkaka-positive lang ito, magkaka-kuryente lang ito. Pag na-connect na po yung positive dito, no? Yung galing po ng regulator, no? Yun, good morning mga idol. So, meron po tayo ditong XRM 125. Rusi 125. Rusi 125, ah? Ayan. Mga bashers natin dyan, pag nagkakamali tayo ng sabi, tinatadtad kagad tayo ng ano, no? Common sense na lang, nagkakamali din yung tao. Ayun, nasabi ko kasi dati yung Honda TMX Alpha. Honda TMX 125 yata sabi ko. Walang iya. Pero ayos lang. Ayan. So, yung issue kasi dito ng XRM na ito mga idol, um, nag, nag, naglulugaring pag-start. Yun, so nag-i-start daw siya dire-diretso. Ayan, so ang nangyari, tinanggal na lang yung battery para hindi mag-drain. Ayun, no? Nasira na rin yata yung fuse. Alright. Check natin lahat. So, ang nangyari dito, nag-start siya mag-isa. So, may problema nito, yung starter relay, no? Starter relay o di kaya itong push start. Kung kaya nag-start mag-isa. So, dito napapansin natin, bumabalik naman. So, kadalasan ng may problema nito, yung starter relay. Kaya babaklasin muna natin ito, babaklasin. Para may pakita ko na maayos, no? Ayan. Rusi 125. So, yun, no? Una check muna natin dito yung kanyang battery, no? At kung ano pa yung mga naapektuhan dito nung tuloy-tuloy po na pag-start. Kasi pag ganun po, tuloy-tuloy na pag-start, kahit patay po dito sa kanyang susi, talagang maapektuhan yung battery. So check muna natin yung condition ng kanyang battery. So ayan, oh. Ayan na lang po yung ilaw ng battery, oh. So totally drain po yung kanyang battery. Kung may percent man yan, 1% na lang. Kailangan nang i-charge. Okay. So ang gagawin muna natin dito, kasi nasabi ni tropa, tuloy-tuloy na po tayo start. Check muna natin kung may kuryente lumalabas dito po sa ignition coil. Yun, meron. Yun, meron. So possible under to kaagad. Okay. So ngayon, check natin pag umandar, kung mayroong mga tumutunog dito, no? Habang umaandar. Shoutout kita Tato, Waray Sabaw. Huwag kaya, hindi rin kayo himinakan. Dapat tinapayan. Ano yung hangin? Hindi na rin asa. Amot nila kay Waray Hangin. Hindi, meron din eh. Ato pa sulod sil, alayo ni daw silo, nag-iinisog. Huwag pinakan lang naman eh. Itim bata alayo ni daw. Ako na dyan. Yun, umandar. So umandar siya mga idol at wala namang ibang nangyayari dito habang umaandar. Walang trigger na nagaganap. So pag ganun kasi tuloy-tuloy na nag-i-start, dito lang yan lagi sa starter. Check muna natin. Ayun. So okay naman po yung kanyang relay. So try lang muna natin to ibalik. So tester natin ulit mga idol, ah. So yung isang tester natin nasa ground. Yung isa naman, so ito po yung linya na ito, mga idol.
Ito pong linya po ng positive. So ito pong linya po na ito, papunta po ito sa relay. Papunta po ito dito sa relay. Okay. So check natin. So naglalabas ng kuryente. So dapat hindi muna yan magkakakuryente, dito muna yan dadaloy. Ayun. So dito muna siya dumadaloy bago dito, no? Dapat magdikit muna 'to para magkaroon po ito ng kuryente. Kasi ito, supply lang po ito ng starter natin diretso, no? Yung isang wire nito, papunta to rito, nakadikit. So ibig sabihin, no, ito yung galing regulator. Kasi ito naman, itong wire na ito, papunta dapat yan dito. Pero bakit? May kuryente na to. Ayan o. Kaya tatanggalin natin yung upuan, check natin yung wiring niya dito. No, may naka-tap. Baka kasi pag ibinalik lang natin, mag-start na naman siya kusa. Kaya check natin yung kanyang wiring. So ayan mga idol oh. Ito yung dahilan kung bakit may kuryente na kagad to pag umaandar. Kasi nirekta na po dito, hindi naglagay ng fuse, no. So kung may mga grounded po sa makina ay sa wiring na dinadaluyan po ng positive, ay automatic no magkakaroon po ng spark dahil meron na nga pong positive, no. Ayan, no. So dito maglalagay po tayo dito ng fuse, no. Lagyan natin to ng fuse para kung may mga short circuit dyan, fuse lang yung bibigay, hindi na aabot doon sa battery. Okay? So ito kasi yung linya nito sa starter lang talaga, no? Sa starter at magkaka-positive lang ito, magkakakuryente lang ito pag na-connect na po yung positive dito, no? Yung galing po ng regulator, no? Ayan. Kaya maglalagay tayo dito ng fuse. Tapos ito naman, mapansin niyo may lagay pa dito na isa ng fuse. Ito po yung galing naman po ng accessories, no? Pag nag-on tayo ng susi, magkakaroon po ng kuryente dito po sa red na may guhit na black. Tapos saka pa lang magkakaroon naman po ng positive yung accessories natin. Ayun. So dalawa kasi yung fuse ng mga Rusi 125. Ayan, dalawa yung fuse ng Rusi 125 ah. Hindi kagaya ng Honda, isa lang. Alright.